Ito na po pala yung kadugtong ng nakaraang video namin dito sa Manila. Bale, andito na nga rin pala kami sa Manila Ocean Park. At habang naghihintay nga kami dito, pumilo na nga si Papa A dito sa kuhanan ng ticket para makabili. At habang hinihintay nga naming magbukas, lumabas nga itong mascot nila na penguin. Heto nga't napatakbo rin si Alab, akala ko nga matutuwa siya. Then, after how many hours ng paghihintay, sa wakas ay nagbukas na nga rin itong Manila Ocean Park. At sa wakas din, nakapasok na rin kami. First time ko nga makapasok din dito. Ganito pala yung itsura dito pagpasok mo. Pagpasok mo nga dito sa entrance nila, ito na nga agad yung bubungad sa'yo. May maliliit pa nga lang na aquarium dito, pero sobrang lalaki nga nung isda na makikita mo dito. At ito nga si Alab, sa sobrang mangha niya nga, ayan at nag-hi na nga siya sa mga isda. Alam niyo naman kung gaano kahilig itong batang to sa mga isda. At eto nga naman yung sinunod nga namin. Pagpasok pa nga lang namin dito, eto nga ang bubungad sa inyo. May another na aquarium nga dito at eto nga ang laman. Grabe, sobrang lalaki talaga ng mga isda dito. At eto nga si Alab, hindi na nga siya natutuwa ng mga oras na yan. Natakot nga siya dyan sa isda kasi hindi niya expect na ganyan nga kalalaki yung isda na makikita niya. And then after this naman, dito naman kami nagpunta. Grabe. Kahit anong titig ko dito, hindi ko talaga sila makita. Hindi ko alam kung malabo yung mata ko o sadyang maiitim lang talaga yung kulay nila at sobrang hirap nilang aninagin. At sa katabi naman nga nitong aquarium, eto nga't may sari-sari nga ring isda dito. May kasama nga ding turtle yan. At umakyat na nga rin pala kami dito sa taas. Titingnan nga din namin yung crocodile. Pero bago nga namin makita yun, nakita nga namin muna yung mga maliliit na isda dito sa may gilid. Nang magbabaan na nga yung mga tao na tumitingin dito sa may buhaya, kami nga naman yung sumunod. Mahirap din kasing makipaggit-gitan dito lalo na't maraming tao. Kaya nung mulis na nga sila, kami naman yung sumunod dito. At andito nga siya sa baba. Actually, mag-isa na nga lang din pala yung buhaya dyan. At first time ko nga lang din makakita ng buhaya. Ganyan din pala itsura niya sa personal. Pagkatapos nga namin dito, heto nga at pababa na nga rin kami. Grabe, ang ganda nga din ng view dito sa may taas. Sobrang nakaka-refresh, puro halaman lang. At nang makababa na nga kami, dito na nga yung sunod naming puntahan. Iba't ibang uri nga ng aquarium yung nandito. At iba't ibang uri na nga rin pala ng mga isda yung nandito. Actually, sa lugar nga na to, sobrang dilim. Hindi kasi pwede yung maliwanag. At bawal nga din pala na may flash yung camera. Kaya ito't magtiis na nga lang din kayo kung sa anong makikita ninyo. At itong una nga namin pinuntahan, maliliit nga lang din yung isda dyan. Hindi ko alam, parang dilis ata yung bungad na yan. At dito nga naman sa sinunod na pinuntahan nga namin, naglolokohan nga kami ni Papa A. Sabi ko nga tingnan namin yung maliliit na tilapia. Siguro baby nga yun ng tilapia. Char. Dito nga sa parting to na pinuntahan nga namin, iba't ibang uri nga yung mga isda. Sobrang cute nga nila kasi nga ang liliit nga lang nila. Kahit ako ay namamangha, hindi ko nga rin alam kung ano nga yung pangalan ng mga isdang to. Tuwang-tuwa nga lang din ako sa mga nakikita ko, parang bumalik ba ako sa pagkabata. Actually, yung totoo, kami talaga ni Papa A yung nag-e-enjoy dyan. Kasi si Alab, hindi siya nag-e-enjoy ng mga oras na yan. Kasi parang natatakot siya sa mga isda. Hindi ko din alam kung bakit. At dito sa next naman na pinuntahan namin, sobrang nakakamangha talaga yung mga isda. Napakalalaki talaga nila. For the first time in my entire life talaga, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong isda. Kaya pagpasensyahan nyo na nga kayo kung ganito talaga yung lumalabas sa bibig ko. Dahil sobrang nai-impress talaga ako sa mga isdang yan. Siguro kung pwede nga lang din akong kumuha ng isa dyan, nakakuha na ako at naiulam na. Haha, charot. At dito naman sa next na aquarium na pinuntahan namin, another grupo ng isda na naman. Sobrang liliit nga lang talaga nila, pero ang kaganda nilang pagmasdan. Then finally nga, nakarating na nga kami dito after nga ng napakatagal na pag-iikot nga namin dito sa loob. And actually, ito nga yung pinakahihintay ko na mapuntahan dito at makita itong napakalaking aquarium dito. Dahil nga dito mo nga makikita yung iba't ibang uri ng isda. Pero nung nagpunta nga kami dito, guys, bale, parang wala namang ganong laman itong malaking aquarium. Ilan nga lang din yung mga isda dito. Makikita nyo guys, walang ganong laman na isda. Pailan-ilan nga lang din siya talaga. Pero nakaka-amaze din kasi, syempre, for first time na makakita ng ganito, ayan, di nagmistulan kaming mga inosente. Charot. Ayan na alam. Ang laki ng atabli mo. Picture mo. Ang laki. Oh, laki ng short. Grabe. Ano?
At etong next nga na pinuntahan namin aquarium nga ng mga shark. Ewan ko ba tuwang-tuwa nga si Alab nung andyan nga kami. Talagang sobrang tuwang-tuwa siya dun sa mga whale shark. At etong next na pinuntahan naman namin ay yung karugtong ng malaking aquarium. Sa part nga na to, medyo marami na rin yung isda pero hindi nga sila ganun kadami. Samantalang noon, sa tuwing makakakita ako ng mga may picture dito sa Manila Ocean Park, naiinggit talaga ako. Sinasabi ko sa sarili ko, sana one time ma-experience ko din yung ganitong kaganapan. But finally, ngayon, andito na nga rin ako. At isa na nga rin ako sa nakakakita ng mga ganitong bagay. Salamat po Lord sa biyaya dahil kahit papano na-experience na namin yung mga ganitong bagay. Then, hanggang dito nga, tuwang-tuwa nga rin talaga si Alab dito sa mga shark. Ewan ko ba, parang yan kasi yung nauna niyang nakilala habang nagsisimula siya na may identify niya yung mga isda, yan yung una niyang nalaman or natutunan. Then after nga namin doon, dito nga kami gumawi. At dito naman sa part na to, iba't ibang uri nga siya ng ahas. Tapos pagkatapos nun, dito naman kami pumasok sa mga jellyfish. Actually madilim nga din dito sa lugar ng mga jellyfish. Kaya ayan, sila lang yung makikita mo. At syempre, nandito na nga rin kami, pinasok na nga rin namin tong area ni Superman. Ang dami nga din nilang collection dito. Iba't ibang uri nga din yung mga nandito. Merong malaki, may maliit, meron yung hindi buo, yung mismong half body niya lang. Tapos meron din siya dyang mga books. Iba't ibang uri, sobrang dami. O, sa may fan ni Superman, alam nyo ba kung ano to? Ito nga lang naman yung kahinaan ni Superman. And after that, ito na yung last dito sa pagpunta namin sa Manila Ocean Park. Nanood na kami ng yung show ng Sea Lion. At syempre, tuwang-tuwa naman itong Baby Alab kasi nga favorite niya din yan. Kaya ayan, napapasayaw ko na nga siya dyan ng mga oras na yan. Pero samantalang kanina or nung mga naunang oras dyan, nagloloko na siya dyan. Gawa ng sobrang init na, pagod na rin siya. At eto nga, nung nagsimula nang sumayaw yung mga Sea Lion or nung term na ng show ng Sea Lion, talagang nag-e-enjoy na nga siya dyan. Talagang nanonood na nga rin siya. Samantalang kanina, nung yung mga ibon pa lang, hindi niya pinapansin. Busy pa nga lang din siya sa panonood sa cellphone. Pero nung yung Sea Lion na yung lumabas, ayan, natumungtong na siya sa upuan. Talagang pinanood niya hanggang sa matapos. Ewan ko, talagang favorite niya din kasi itong mga Sea Lion Yan din yung next na isa sa mga una niyang natutunan habang yung nagde-develop yung yung isip niya. Ayan. At pagkatapos nga ng show nga na to, uuwi na nga rin pala kami. Gawa ng pangalawang araw na nga din namin dito sa Manila. Pagod na rin kami, masasakit na yung paa. Talagang sinadya lang din namin na makarating dito sa Manila Ocean Park para kay Alab. At eto nga, nung pauwi na nga sana kami, sakto, sa way namin pabalik, nadaanan nga namin itong museum. Tinik na rin namin yung opportunity para makapaglibot na rin, makapagtingin-tingin. At eto nga, nakita nga namin dito na nakasabit na pala dito yung skeleton ni Lolong. At itong, nakalimutan ko na kung ano yung tawag dito, pero siya isang uri din to ng whale. Pero hindi ko na nga malaman kung ano yan, nakalimutan ko din kasi. At eto na nga yung next na pinuntahan nga namin. Actually, yung bulaklak nga na to, meron nga yan sa gawin namin sa bundok. Ang tawag nga niyan sa amin, pongapong. Sobrang laki nga ng bulaklak na to at sobrang ganda. Pero yung amoy niya nga hindi kaaya-aya. At dito naman sa next na pinuntahan nga namin, sobrang ganda nga din ng mga nandito. Itong nasa gitna na to, parang yung ating earth yata yan Hindi ako sure ha. Tapos, meron din ditong skeletal ng maliit na ayun kung makikita nyo. Hindi ako sure kung ano yung tawag dyan. At ibang uri nga din yung mga nandito. Actually guys, sobrang dami pa sana naming mapupuntahan dyan. Kaya lang hindi na namin napuntahan gawa ng yung paa ko talaga sobrang sakit na. May paltos na yung paa ko dyan. Tapos pagod na kami. Anong oras na din. Hindi pa rin kami kumakain yata ng mga oras na yan. Pare-pareho na kaming pagod dyan. Tignan nyo nga si Alab, karga-karga na lang ng papa niya. Hindi na yan bumababa. Wala na rin siyang shoes. Dahil talagang pauwi na nga kami. Sinadya nga lang din namin na pumunta na nga lang din dito. Total, nadaanan na nga lang din namin. At hanggang dito na nga lang din yung video namin. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!